message to the church of Sardis. Okay. Sardis. S-A-R-D-I-S. So, bago tayo pumunta sa Sardis, basahin na natin sa Revelation 1. And then, pag-aralan din natin yung historical background ng place ng Sardis. Kasi alam ba ninyo, dito sa mga verses sa Bible, nalalaman natin, kumbaga, na-elaborate sa atin, bakit gano'n ang ugali ng mga tao doon? Bakit gano'n ang kanilang klase ng pananampalataya nila? Kasi, bawat tao, sa bawat lugar, may kanya-kanya tayong culture, may kanya-kanyang tayong tradition, may kanya-kanya tayong kinalakihang mga superstitious belief. So, parang tayo din sa Pilipinas, may taga Luzon, may sa Visayas, may sa Mindanao. So, yung pananampalataya natin, yung growth ng faith natin, pati yung development ng faith natin, minsan, ano rin yun, connected dun sa background ng kinalakihan nating place. Di ba? At saka, yung mga hindrances, yung mga sinasabi natin mga struggles na na hinaharap natin as a Christian, minsan connected din doon sa kung ano yung mga bagay na nakagawian na natin sa sarili nating lugar. So, kinakailangan talaga natin pag-aralan kasi itong na to sa Revelation sa chapter 1, kikita natin dito yung sabi nga, letters to the 7 churches in Asia. 7 churches, itong simbahan sa Asia. Itong mga churches na to, sa Asia Minor lahat-lahat to. Sa yung Asia Minor na tinatawag nila talaga particularly sa lugar ng Turkey, doon yung mga churches nung kasi malapit ang lugar na yon, malapit yun sa sa Israel. Actually, so malapit nilang puntahan. Unlike yung pinuntahan noon ni Apostle Paul na sa Europe na banda, medyo malayo na, di ba? Napag-aralan, Gentile world. Okay? Dito naman, kahit ng mga kapareho nilang mga Aramean na sinasabi, yun nga lang, sila, hindi sila mga Israelites. Diba? Okay. So, basahin muna natin sa Revelation 1. Pahayag 1. Okay. Ang pahayag, sinulat ito ni Apostle John. Okay? Si John. Yung Beloved. Okay? So, siya? Hindi si John the Baptist, si John the Beloved. Pinaka-youngest among the apostle, siya yung pinakabata sa kanila. Now, alam natin na si John, hindi siya katulad ng ibang mga apostle na, kumbaga, yung masyadong, yung pagkamatay nila, di ba? Masyadong cruel. Pero siya, namatay siya sa pagiging complete na talaga. Okay? Tandaan na talaga. Now, itong Revelation na to, sinulat ito niya sa island of Patmos kung siya'y tumakas. Tumakas siya na parang kasi hinahantin siya ng mga Romans kasi papatayin siya yung katulad nila Peter, nila yung ibang mga apostle. So siya na lang natitira. Now, ang nangyari, sabi nga, nakatakas siya, pumunta siya sa island of Patmos. Ang island of Patmos, kasi siya, yung medyo mataas na lugar din, maraming mga caves. Kaya, mahirap siyang hanapin in case. Parang hindi na mag-take ng risk or ng time ang mga Romans na mga soldiers para halubugin yun. Kasi medyo mendoksay ba? Kumbaga hindi ganun kadali. So, saka parang mahirap hanapin. Now, may tinatawag sila, sa panahon natin ngayon, tinatawag nilang yung the Cave of Apocalypse. So, ang Apocalypse, actually, ang pangalan ang pahayag, Revelation, ang ibang tawag nito is Apocalypse, di ba? So, ang Apocalypse means the destruction, last destruction. Yung talagang masisira na. Yung parang yung judgment yung quote ng Diyos, ibubuhos niya na. Ngayon, dito niya sinulat ang Cave of Apocalypse. Yan? Kumbaga, hanggang ngayon, makikita doon ang mga fingerprints ni John, pati footprints niya sa cave na yun, na talagang ni-reserve nila. Kaya sa, yung,
sa Greek parliamentary, di ba, sa parliament naman, ng Greek, di ba? So, yung kanilang prime minister, inano niya na ang, island of Patmos is Holy Land. Ano dineclare niya? 1981. Tapos ang UNESCO naman, noong 1999, naging siya, yung World Heritage na lugar. Kaya kilala siya dahil doon sinulat ni Apostle John, itong pahayag. Dito doon nag-reveal ang Panginoong Jesus sa kanya. Okay? So, basahin natin. Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Jesucristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang sinugo. Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patutuon ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ng Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit ng pagganap. Pagbati sa pitong iglesia, 7 churches. Greetings to the 7 churches. Mula kay Juan para sa pitong iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Ito'y mula sa pitong espiritu na sa harap ng kanyang trono at mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Okay. So, di ba, marami kang naririnig na binubuhay ang Panginoong, nabubuhay, namatay na nabubuhay. Di ba? Pero ito ang pagkakaiba. Sa Jesucristo kasi, naimbang na siya. Hindi katulad ng ibang nabubuhay na, di ba, bumabalik, naimbang na siya, nailibing na. Di ba? Pero yung mga namamatay dito sa hospital or parang nag-declare na patay, tapos sabi nila na buhay na muli, hindi na ilibing at hindi na imbang. Amen? Hindi siya, Pero ang embalming naman nung unang panahon, hindi talaga tulad ng ngayon. May mga oil, mga kung anong mga para i-preserve, parang ganon. Tapos binabalot nila ng puting tela. Okay? So, sa unang panahon. Kaya tinatawag na unang nabuhay mula sa mga patay kasi unlike yung mga sinasabi nila na maaaring naglaps lang ang pero hindi talaga actually na inilibing. Diba? Yung mga naririnig natin na nabubuhay. Pero ang Panginoong Jesucristo, 3 araw na siyang nakalibing. Amen? Tapos, nag-resurrect siya. Kaya tinagurian siya na yung unang namatay na binuhay talaga. Okay? So, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So, lagi nating tatandaan, hindi tayo nakalaya sa ating kasalanan dahil sa ating mga gawa. Ulit-ulit kong sinasabi, katulad ng lesson natin na Sunday, nakalaya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Na siyang, kumbaga, nag-sacrifice para sa lahat. Okay? Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ginawa niya tayong mga pari. Noong unang panahon, di ba, napag-aralan natin kung hindi sa lahi ni Rita at sa lahi ni Aaron, hindi pwedeng maglingkod at hindi pwedeng maging pari, parang ng salita ng Diyos, magdala. Pero sa panahon natin, mula sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya daw tayong lahat na mga lahi ng mga pari. Ibig sabihin, lahat tayo nararapat lang na ihayag ang kanyang banal na salita. Amen? Ipamahagi. So, kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaak at makikita siya ng lahat, pati na mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng bipit sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. So, di ba yung lesson natin last Sunday, pag sinabing dumating siya,
nandyan siya, huwag tayong pumunta doon. Dahil pag dumating siya, makikita natin kasi sa alapaap, sa langit talaga. Di ba? Kikidlat, kukulo, makikita natin. Huwag natin sasabihin, ay, nandyan ang Panginoong Jesus, nandun siya sa may kuweba, huwag tayong maniniwala. Dahil ang sinasabi dito, makikita ng lahat sa alapaap. So, kahit nasa Japan tayo, ang alapaap ng Japan, Pilipinas, or Amerika, makikita siya dahil siya ay omnipresent God. Tandaan natin yan. So, hindi yan maitatago. Pag may nagsabi sa atin na nandyan si Kristo, dumating na si Kristo, huwag kayong maniniwala dahil makikita siya ng lahat, sinasabi dito, sa alapaap. Amen? Tandaan natin yan lagi para walang madideceive. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. So, ibig sabihin, sino ba ang darating? Ang Panginoon si Kristo, di ba? Okay? So, sino ba yung Diyos noon? Nakilala natin si Yahweh. Pero, palibhasa, siya ngayon, sila'y iisa, kaya sinabing Diyos noon, ng nakaraan, sa kasalukuyan, at yung darating. Amen? Tandaan natin yan. Huwag kayong magliligaw na maraming iba ang iisa lang yan, ha? Iisa lang yan. Pero ang darating, yung Savior, yung mediate sa atin na Panginoong Jesucristo. Kasi tatlo yan. Di ba? Sinasabi ko, si Yahweh, Haruach HaKodesh, yung Holy Spirit, at si Yahushua or si Jesus. Pero iisa lang sila. Amen? Huwag tayo malilito. Now, isang pangitain tungkol kay Kristo. Ako si Juan. Ito na siya, testimony. Ang inyong kapatid na kasama sa kapighatian at pagtitiis ng nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pagkikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat itinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan ng inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ng isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, sulat mo ang iyong nakita at ipadala mo ito sa pitong iglesia sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ko ng pitong ilawang dito, 7 lamps. Okay? Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at ligipong pamigtis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagbibiyak. Tumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong, pinatinta, at parang lumaragasang tubig ang kanyang tinig. Okay, so isa-isahin ko. Nakatayo sa gitna ng mga tilawan ng isang parang anak ng tao na nakadamit sa hanggang sakong at may gintong pamigtis sa kanyang dibdib. Ang ilawan represents church. Church, simbahan. Okay? Sabi dito, tapos, na nakadamit na hanggang sakong at may gintong pamigtis sa kanyang dibdib. So, sash. Yung parang, tawagin ng yung pamigtis. Actually, ang mga pari dito. Pag dito, pag dito pari. Pero pag dito, ang sash talaga sa dibdib, ibig sabihin, he is a great judge. Hindi basta-basta. Okay? He is a great judge. So, ano bang sabi dito? At ang kanyang ulo ay buhok na kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagbibiyag. So, matuwa ka, Mike, kasi ang buhok mo ay puti. Pero hindi nga lang kasing puti ng niebe. So, ang puti na parang niebe, parang snow as white. So, ibig sabihin, puting-puti. So, it represents purity, holiness, honor, di ba? And righteousness ng Diyos natin, with Jesus. Kasi alam natin na, di ba sabi nga, pag pumanong na tayo, tapos haharap tayo sa Kanya, papalitan ng Diyos, ni Jesus ang ating mga kasuotan. Amen? Magiging puting-puti. So, ang puti na yon represents holiness, purity, honor, and righteousness. Okay? So, ang kanyang mata daw ay parang apoy na nagliliyab. So, it means, di ba, ang apoy, pag ginagamit yan sa kahit sa mga metal or whatever, parang tinutunaw, tinitest. So, ang mata niya,
sabi nga, nothing can be hidden. Walang may katago, tagos-tagos ang lahat ng bagay, mga nangyayari sa atin, sa church natin, o kung saan man, walang may katago talaga sa kanya, tagos-tagos lahat sa paningin niya. And then, ano pang sabi dito? Sabi dito, ah, kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab. So, ang tanso is bronze, di ba? Sa English, yung ano. Ang tanso kasi, isang holy na instrument yan na dinadala sa altar mismo. Bakit? Para siyang basin. Alam yung palanggana? Dahil pagka may pinapatay na hayop, yung dugo, doon tapos inaalay yun eh. Inaalay sa kasalanan ng mga tao. Noong unang panahon, di ba? Ginagamit yan. Kasi ang Panginoong Jesucristo natin is siya yung dugo niyang inalay. Ngayon, yung paa, bakit sa paa niya? Kasi sabi nga, yung kanyang feet, he defeated the devil. He trampled upon the devil by his feet. Sabi niya, di ba, may nakita rin mga picture na snake or si Satan yung tinapaan ni Jesus. Di ba? May nakikita ba kayo mga ganun pictures? So, ganun nga, it means victory over the devil. Okay? So, napagtagumpayan niya dahil siya yung tumubo sa atin. Amen? At ang sabi dito, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig at rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. Sabi nga, when Jesus spake, sabi nga, thunders roar. Sabi nga yung parang and the church will hear, will listen. Sabi nga kung magsasalita daw ang Panginoon, kung magsasalita siya siguro sa harap natin ngayon, baka lahat tayo hindi natin malalaman. Kasi parang rumaragas ang tubig. So alam ba niyo minsan, healing, di ba tubig healing din? Pagka natin, kahit yung mga ripples ng tubig lang na pumapatak, sometimes kung natutulog ka na parang parang very, healing masyado sa natin, na nagsusubside yung mga, alam mo, yung mga anxieties natin, or parang nag-relieve tayo. So, ang boses ka ng Panginoong Jesus ay parang lumarabas ang tubig. Diba? Kahit naman sa tabi tayo ng ilog, yung creek, diba yung lumarabas ang tubig, narinig natin parang it is very soothing. Kasi alam natin na tubig dyan, alam natin ang tubig is malamig or parang yung natin kahit sa imagination lang natin. And then, sabi dito, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay ng talim. So, kanina, itong ilawan. So, ang mga itong ilawan, it means to say, represents yung church. Ang 7 stars naman represents angels. Pero hindi sila yung literal na angel. Ang mga angel na tinutukoy dito ay yung mga human na, kumbaga, sila yung nagdadala ng salita ng Panginoon sa church. Sila yung mga taong inatasan, katulad ng mga bishop, ng mga pastor, ng mga kung ano-ano, na sila ang nagdadala ng ilaw. Kaya sila bituin kasi, kumbaga, nagdadala sila ng liwanag, di ba? Hindi naman sila talaga nagdadala. Ang liwanag ay ang salita ng Diyos, pero sila yung nagdadala. Amen? So, ang sabi dito, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. So, double-edged sword. Bakit double-edged? Kasi, ang salita ng Diyos, mga anak, alam natin yan, bakit siya naging double-edged sword? Ang isang, halimbawa, ang isang parte ng sword na yun, so yung upper part, sabihin na natin, nakaganyan ng sword. Sa upper part na yun, yung sword na yun, sabi nga, it saves. Yung salita ng Diyos, na maririnig natin, ay maliligtas tayo. Amen? Maliligtas tayo, maliliwanagan tayo. At siya ay, kumbaga, hinihikayat niya tayo na lumapit sa Kanya. Amen? Habang nakikinig tayo, unti-unting, nagbabago ang ating, kumbaga, ang sarili natin, at maliligtas tayo. Ang another edged naman, halimbawa, yung sa babang parte, na matalim, sabi nga, yun naman yung salita ng Diyos, na nakakatakot, na lahat-lahat ng makasalanan natin, sinasabi niya, hayag na sinasabi niya sa atin, at pinaalalahanan tayo na magsisi. Amen? Kaya sinabing double-edged sword. Ang Bible, marami tayong mababasa dito na
is that ma-encourage tayo. Pero may nababasa din tayo dito na nasasaktan tayo. Pero kailangan natin yun. Di ba? Katulad ng di ba, may cancer tayo or may sakit tayo. Di ba, yung doktor, alam niya na kung ooperahan ka niya or may gagawin siya sa'yo, alam niya nasasaktan ka. Pero para mabuhay ka, gagawin, sasaktan ka niya para mabuhay ka. Amen? So, ganun din ang salita ng Diyos. Nasasaktan tayo, pero para mabuhay tayo. Amen? Kaya natin. Okay. So, sabi dito, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. So, alam natin ang Panginoon Jesus ay ilaw. Amen? Ilaw sa kadiliman. Ilaw ng mundong ito na nasa kadiliman. Kaya siya pumarito bilang ilaw. Yung mga parte na, halimbawa, nasasakop na ng devil, pero pagka napasukan niya, magkakaroon ng ilaw, madilim natin ang pag-iisip, madilim natin mga puso, kapag nararating tayo ng kanyang banal na salita, nakikilawan tayo, kaliguan na tayo, nawawala yung feeling, di ba? Amen. Okay. So, pagkakita ko sa kanya, para ako'y patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit, ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas. At ang nabubuhay, namatay ako, ngunit tingnan mo. Ako'y buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Eh sabi nga, kapag tayo ay nananampalataya kay Jesus, hindi natin dapat katakitan ng kamatayan. Ang mamamatay lang ay ang katawan natin, pero buhay tayo magpakailanman. Amen? And then, sabi niya dito, kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng 7 ilawang ginto at ang 7 huling hawak ko. Ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia, churches, at ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. So, tandaan natin, hindi ito mga angels talaga. Kasi, tingnan mo kung babasahin natin, dito sa sinabi niya, sumulat si John. Pinadala niya ang mga sulat na to sa 7 iglesia, sa mga angel. Eh, bakit niya susulatan ng mga angel na literal na angel? Diba? It means to say, ang mga angel na tinutukoy, kasi mga anak, sinasabi din naman kahit sa Old Testament, na mga nagdadala ng salita ng Panginoon, ay tinutukoy na parang mga angels. Amen? Okay, yung mga servants ng Panginoon. Okay, so, pumunta tayo ngayon sa 3. Ang una-unang church na ating pag-aaralan ay the Church of Sardis. Kaya, hindi na ninyo maano yung ibang mga churches, pero makinig na lang kayo kayong dalawa. Kayong tatlo pala. Okay? Amen. So, basahin natin. Okay. Ang mensahe para sa iglesia sa Sardis. Okay. Ito ba basahin ko? Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, sa church. Isulat mo sa anghel, ha? Kaya, ang anghel na tinutukoy dito, yung bishop, or yung overseer, or yung nang namamahala sa church nito. Amen? So, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Bakit kinakailangan nga palang sulatan? At ano ba itong mga church na ito? Itong tandaan natin. Ang 7 churches na to, ito yung sinasabi nating parang model na mga churches na hindi natin alam kung mabuti man ito masama. Ngayon, kung saan tayo dito kabilang. Anong klaseng church tayo? Makikita natin kung anong klaseng church tayo dito sa 7 churches na to. Makikita natin. Ano nga bang, kasi hindi lahat okay ang mga churches na to. Oo. Diba na napag-aralan na naman natin ito nung last time. Tapos, hindi lahat ng mga dito sa churches na to ay okay ang reputation or okay sa kanilang evaluation ng Diyos. Yun nga lang, pinakailangan natin malaman kung ano yung condition natin sa ngayon kasi hindi naman huwag natin sasabihin yung buong church kasi individual, we are churches. Diba? Yes. Ngayon, kung ano yung condition natin. Okay? So, basahin ko. Sabi dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis.
Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, paggalabin mo ang mga katanungang nalalagay pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan na tayo ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit, may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay at kanyang pangalan. Ikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Okay. So, bago tayo talakayin muna natin, ano nga ba ang klase ang lugar ng Sardis? Okay. So, una sa lahat, ang Sardis ay nasa siya, sa 30. Okay? 30, Western 30. Ngayon, nung una-unang panahon, tandaan niyo kung bakit ganito ang ugali ng mga tao dito sa Sardis. Bakit sinabi ni Jesus na buhay kayo pero patayin naman kayo. Okay? So, malalaman ito. Ang lugar noon, nung unang ancient world, the greatest city in the whole world noong panahon ay ang Ninive. Natatandaan niyo yung lesson na inano natin kay Jonah? Ang Ninive, di ba pinapunta siya ng Panginoon? Okay, pinapunta siya sa Ninive. Ngayon, ang Ninive, pinakamalaking city yan noong unang panahon sa ancient world. Okay? Sa buong daigdig. So, nung panahon ni Jonah, ang hari ng Ninive ay tinatawag na si King Shalmaneser. Okay, yung panahon ni Jonah. Pero sino nga ba ang nagtayo ng Ninive? So, ang nagtayo, okay. So, ang nagtayo ng Ninive ay ang tinatawag nilang, kung narinig na ninyo, King Sennacherib. Narinig na ba ninyo? Sennacherib. Si Sennacherib. So, Sennacherib ang pinaka-greatest siyang emperor noong unang panahon. At pinaka-greatest na lugar ang Ninive. So, yung nga lang, mga sila, yung Assyrian. So, ano ba ang Assyria sa panahon natin ngayon? Syria? Kuwait? Babylon nila. Kuwait? At saka Turkey. Okay? Yan ang Assyrian na tinatawag. Yung Assyrian. Okay? Yun nga lang, sabi nga, natalo ito, nagapi ito ng mga Babylonians. So, ang Babylonians, nabasa na natin ito, yung kumuha ng mga maraming mga Israelita na ginawang alipin for 40 years. So, sino ang hari nila? Si King Nebuchadnezzar. Okay? King Nebuchadnezzar. So, ito yung Tapos, ang pangalan ng kanilang empire ay tinatawag nilang yung Babylonian Empire. Okay? Tapos, ang lugar na yon ay tinatawag nilang Mesopotamia. Okay? Bakit Mesopotamia? Tapos, sa Mesopotamia, mga anak, ang pinakamalaking lugar na yon, Mesopotamia, pati tinatawag nilang Kingdom of Lydia. So, doon, katulad ng Ninive. Di ba? Bakit nga pala sikat ang Ninive, mga anak? Di ba sa 7 Ancient Wonders of the World, yung Hanging Garden of Babylon, nandun sa Ninive. Wala yun. Ano ko nga, parang fictitious daw. Parang fictitious. Pero may nakaano naman talaga sa history na meron. Yung nga lang, nasira na sa mga gera, sa mga na parang gumuho. Kasi yung isang asawa ni Sennacherib,
parang taga-probinsya siya. Namimiss niya ngayon yung mga bulaklak. Tapos, kaya gumawa siya ng hanging garden kasi parang nice siyudad na yung place. Ninive eh. Kaya gumawa siya para mabili yung kanyang asawa. Now, sa Mesopotamia, nandoon yung tinatawag nilang Kingdom of Lydia. Ang Kingdom of Lydia, mga anak, ang capital city nito ay Sardis. Ito, Sardis. So, bakit tinawag na Mesopotamia? Ang mga tao sa Mesopotamia, mga anak, mayayaman. Bakit? Ang lugar ng Mesopotamia ay very rich on soil. Fertile. Bakit? Ang meaning ng Mesopotamia is the land between two rivers. Yung tinatawag nilang Euphrates at Tigris. Na river. Oo. Kaya, masyadong So, ibig sabihin, mayaman, di ba? Kasi fertile yung mga bukidin nila, yung mga alam mo naman, pagka mayaman nga, maraming pagkain, hindi nagugutom. Ngayon, bakit very, naman itong, na to, masyadong, nila, naging famous ang Sardis, mga anak. Hindi lang dahil siya ang capital city ng Kingdom of Lydia. Ang Sardis, mga anak, pati ang pera ay may connection. Ang kauna-unahang monetary unit or coin ay ginawa sa Sardis. Ginawa sa Sardis. Doon nilikan na minted yung mga coins. Alam ba ninyo, nung unang panahon, ang pera, silver. Di ba, yung bigat. Silang kasi ayaw ng mga Israelites na gumawa ng coins kasi ayaw nila na may naka-emblem na mukha ng tao. Kasi pag iaalay nilang tithes and offering sa templo, di ba, wala silang kinikilalang government, kundi si Yahweh lang. Kaya, puro sila silver. Yun nga lang, nung time na yun, bakit tinaob ni Jesus yung mga money changers? Kasi may mga galing sa ibang bansa, ang pera nila, yung kailangan nilang ipalit ito ng silver, gusto nilang mag-alay kay Yahweh, hindi pwedeng yung coin mismo. Kaya may mga money changers sa labas, kaya nagalit siya, di ba, tinaob niya yung mga lamesa, tapos pinaano niya yung mga Ngayon, bakit masyadong kilala din itong napaka-importante ang lugar ng Mesopotamia, kilala siya? Kasi mga anak, una-unang domesticated na mga animals ay doon. Cattle racing, yung mga nag-breed na mga, halimbawa, doon, nagdo-domesticate sila. Kasi dati lahat wild animals yan. Pero, nila, Pangalawa, sa Mesopotamia din mga anak, naka-invento ng technique ng irrigation. Irrigation, pati yung advancement ng farming. Para hindi naman Tapos, sa Mesopotamia din, ang una-unang gumawa ng wheel, gulong, ng mga karwahe, ng mga pati yung chariot, pati na yung malaking wheel na ng tubig, sa parang irrigation din, di ba? Water wheel, Sila yung una-unang naka-invento. At sila rin ang kauna-unang kung paano magsulat ng script sa libro, yung kasi di ba ang papyrus, doon din naman na sa kanilang papyrus, di ba? Kung paano gumawa ng mga kaya nagkaroon ng mga ito na alam natin kasi sila ang unang-unang gumawa ng mga script, kung paano. At sila rin ang una-unang nag-aral ng mathematics. At sila rin ang una-unang nagkaroon ng parang astronomy. Yung interested ba sila? Marami silang alam. Gusto nilang mag-unback. So, at ngayon, kaya ganun ang nila, ang cradle of civilization is Sardis. Ang una-unang civilized na mga tao sa buong mundo ay sa Sardis nagmula. Doon din po ba yung mga mga Sumerian? Oo, Sumerian, yun. Pero ang Sumerian, na yun? Yung kay Cyrus na yun, mga Persian. Oo. Tapos, pagkatapos nito, na-attack na naman sila, yung kingdom naman ng Sumerian saan bumalik. Oo. So, yung tinatawag nilang mga Median, yung mga Persia, di ba? Iran, natalo nilang Iraq, di ba, sa unang pagkakataon. Babylon naman yung Iraq.
Kaya ngayon, bakit gano'n ang ugali ng mga tao sa Sardis, mga anak? Mayaman kasi sila. Mayaman sila. At ang lugar ng Sardis, makikita natin, nasa taas siya ng cliff, napapaligiran ng maraming bangin. Ngayon, kung titingnan mo, hindi mo ma-i-scale kung gaano siya kalaking lugar. Kasi nasa taas. Tapos, ang isa lang, paano ka makakapunta sa Sardis, 100 lang, makitinadaan pa. Makitinadaan. So ngayon, ang mga tao doon, dahil sa dami ng pera nila, luxury living, tapos yung, ano sila, yung ano sila, alam mo na yung masyado worldly. Dahil sa dami ng pera, isipin mo doon nagmamanufacture ng pera. Sila ng tao doon ng pera, di ba? Ang nangyayari sa kanila, nagkaroon sila ng apathetic behavior. Yung, alam mo ba yung walang love? Kasi kapag tayong mga tao, marami tayong pera, lahat ng bagay, hindi na tayo interested. Lack of interest. Bakit? Isipin natin, Pero, pwede na mabigyan mo yan. Di ba? Parang hindi katulad natin ngayon na masyado tayong excited, parang nagagambati kasi sa isang bagay na gusto natin, di ba? Na interested tayo sa isang bagay. Pero sa kanila kasi, nandun na, easy money. Tapos pag easy money, halimbawa may pagkain na parang, alam mo ba, yung sobra-sobra ng means na pwede mong ma-produce yung mga needs mo, hindi ka na interested. Parang ordinaryo, yung bang, nandyan lang naman eh. Kumbaga, it's a demo. So, yung sa atin na parang may desire tayo, gusto natin, na halos hinihingi pa natin kay Lord, sa kanila wala nang ganung klaseng dalagan sa kanila. Nalibasa, meron silang pera. At isa pang ugali nila, very arrogant sila. Ang tataas. Bakit? Una, kasi nagtitiwala sila doon sa kanilang lugar kasi hindi ganun kadaling ma-attack dahil sa taas nga ng bangin. Isa lang yung daan. Pero dahil sa kanilang kayabangan, overconfidence, at sa kanilang, yung less watchfulness, yung hindi ka nag-iingat, nag-guard, 2 beses silang na-conquer. Una, yung yung Persian, Cyrus, King Cyrus. Di ba? Yung mabait na, na pinauwi para itayo yung, Zerubbabel, pati si Ezra. Di ba? Pinatay uli yung templo. So, yun si King Cyrus. At pangalawang naka-defeat sa kanila is si Antiochus Epiphanes. Kasi nga, mayabang. May nabasa ako na, narinig na ba ninyo si Winston Churchill, yung minister ng England dati, ng World War II. May nasabi kasi siya na bakit na-defeat ang isang bansa. Bakit daw ito natatalo ng madali? Hindi dahil sa mga duwag ang mga tao doon. Hindi dahil sa may nag-betray. Nagtaksil. Oo. Pero, natatalo daw sa gera, napakalaking krimen sa mamamayan ng isang bansa kung ikaw ay sobrang confidence mo sa sarili mo at hindi ka nagtitinat. Yun. Kaya natakumpiyansa. Di ba? Yung overly confident na Kasi kung confident ka, hindi ka mag-ingat, di ba? You don't care. Kaya yung attitude na nila, sabi nga, apathetic behavior, lack of interest, lack of care. Okay. Hindi na ako lang. Then, Hindi na ako lang. kaya natatalo ang So, isa sa mga churches, isa sa mga lugar na naging Christian mga anak ay ang lugar ng Sardis. Okay? Ang lugar ng Sardis. Now, itong sulat na to, ipinadala sa lugar ng Sardis. So, basahin natin ulit. Ano bang sinabi ng Panginoon Jesus dito? Ikaw sinasabi na nagtataglay ng pitong Espiritu ng Diyos at pitong tuwid. Nalalaman kong ginawa mo, pinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. You are alive. I know that you have a name. Ba, kilala ka? Sa English version niya, you have a name. You are famous. You think you are alive, but you are dead. Baga, patay ka. Bakit patay ang church na yon? Bakit tinaguri yan? Tinawag ng Panginoong Jesus ang church na yon. Ang church ng Sardis mga anak is masyadong active ang mga tao doon. Active sila. Laging may mga committee, may conference, may mga promotion, may mga programs. Alam mo, may mga ganon.
Tapos napaka-busy nila mag-ano ng mga tao. Pero, busy silang gumawa. Ang sabi ng Panginoon, sa loob ng church, masyado kayong isugashi. Yung preacher, grabe makapag-preach. Anong pinag-preach niya? Mayaman ang church na to. Nandito ang ano bang blessing? Di ba yung mga churches na puro blessing? Di ba? Puro blessing. Mayaman ang church na to. Di ba? Yun ang niluluro nila sa mga tao, yung blessing. Hindi ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, buhay kayo, kasi masyado kayong busy sa mga programs niyo, pero you are dead. Ano ba ang dead? Bakit sila dead? Wala silang problema. Wala silang persecution. Wala silang struggle. Patay kayo. Bakit ba natin nalalaman na buhay ang ating pananampalataya? Amen. Ibig sabihin, hindi kayo lumalaban. Ang mga taong hindi nakakapagera, the people who doesn't fight are dead people. Di ba? Hindi dahil sa duwag sila. Di ba? Hindi dahil sa duwag sila. Kundi, talagang wala silang problema. Ang ibig sabihin, although tinatawag silang mga Christian, pero pamumuhay nila ay hindi talaga yung Christian life. Nandun pa rin yung dati nilang pamumuhay. So, tinagurian silang patay. Sabi ng Panginoon Jesus, patay kayo. Masyado kayong isugashi sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Alam ba ninyong mga anak, maraming churches na masyadong isugashi, pero walang nakukuhang kaluluwang naiintriga. Amen? Maraming member. Pero walang nakakakilala sa Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus, yung ano niya dito, masyado silang busy. Sabi nga, busy, when we are living, inakala natin buhay tayo. Siyempre, marami tayong ginagawa, di ba? Pero sabi nga, sa mata ng Diyos, patay kayo. Kasi wala naman kayong nagagawa. Ang pinapaniwalaan ninyo, yung sarili ninyo mismo, yung pera ninyo, pero hindi kayo naniniwala sa Panginoon. So, maraming mga ganyan. So, ito yung church na to. Tapos, ano pong sabi dito? Sa lahat ng churches, pag napag-aralan natin yung iba, yung itong churches dito, ito lang yung church na hindi pinalaalahanan ng Panginoon Jesus na mag-ingat kayo, baka kayo maihikaw ni Satanas, nang maihikaw ng ibang katuruan. Ito lang yung church na hindi niya in-encourage. At saka po, Juan, yung church niya, hindi niya sinabihan ng magandang kuhan muna. Oo, di ba? Amen. Kasi ibang churches, binati niya na napakaganda na yung ginagawa niya. Okay. So, ito lang yung church na hindi niya in-encourage. Bakit niya hindi in-encourage? Hindi na kasi kailangan. They are at peace with Satan. Kumbaga, hindi na kailangan sabihin niya na mag-ingat kayo kay Satanas. Maaari na sila ni Satanas. At hindi na sila atakihin ni Satanas kasi nga, hawak na ni Satanas. Peaceful sila, walang problema. Ano yung tanong mo sa akin, una-una anak nung pumunta sa church? Bakit tahimik sa Japan? Naalala mo? Kasi pag-aari na ito ni Satanas. Yung kay mama, yung sila gumagawa ng mabuti. Pero mapupunta ba sila sa lahat? Kasi ito, di ba nakikita natin, ang mga bansa na may Diyos, maraming pakikipaglaban, marami tayong Pilipinas. maraming sabi nga, kapupuotan tayo ng lahat ng tao ng dahil sa pagsunod sa atin. Hindi tayo kinapupuotan dahil gumagawa tayo ng masama. Kinapupuotan tayo dahil dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon si Kristo. Yung pangalan Kristiyano, tayo kinapupuotan ng mga tao. Hindi dahil sa may ginawa tayong masama, may inano tayo. Hindi. Gumagawa tayo ng mabuti, pero kinamumuhian nila tayo ng dahil sa pangalan, sa pagsunod natin sa Panginoon si Kristo. Ngayon, so kung makikita natin itong lugar ng Japan, napakatahimik, wala silang war, walang ang lang yan, mga small na hindi ba yung struggles na katulad ng at saka tinan mo ha, sila, pag may mga tsunami, may mga typhoon, agad-agad nilang nasusolve. Kaya, hindi sila naniniwala ng Diyos. Kaya nilang isolve. Amen? Sarili nila. Diba, tanungin mo sila, minsan sabi nila na, kami sama, correct. Hindi na yun sila. Hindi sila naniniwala. Sila daw.
Hindi mo niya napapansin, bakit ang okyaksang mga customer, pag pumunta ka, parang ganun sila, halos ganun sila. Kasi nabubuhay daw ang umise na yun dahil daw sa mga pera ng customer. Kaya ang customer, okyaksama. Ang sama kasi, parang mataas na yun talaga. Parang kami-sama. Yung ganun, inaano nila. So, ang sama sa kanila, kahit na sino, basta kino-consider nilang mataas ka, para kang God sa kanila, small gods, no? So, ganyan na nangyayari. So, parang too good to be true. Na walang struggle, isang kang church na active, tapos wala kang struggle. Di ba? Wala kang problems. Marami akong naririnig sa television, yung si Joel Osteen. Di ba? Wala kang maririnig na niya kung blessings. Ka-birthday ko pa naman yun. Pareho talaga kaming March 5. Pinan. Hindi, Amerikano, yaman-yaman. Sikat na preacher. Pero pinipreach lang niya, blessing. Pag nasa kamay ka ng Diyos, marami kang material na blessing. Yun ang kanyang preaching. Nakafocus siya sa sa worldly goods, hindi sa spiritual ng tao. Kaya nakakalungkot na Sa kanya nangyari kay Job. Kaya, di ba, alam mo kung yung mga taong nakikinig sa kanya, stadium yan. Di ba? Ang daming mga tao talaga, thousands. At saka may isa rin sa Africa, sino ba yung, kami ni Glenn, kasama bang kita na yung babae, na wala nang nasa kotse siya, ang taas-taas ng mga nails niya, na nakaganon pa siya, tapos siya, blessings tree, tapos ang dami, Pastor, mag-i-pray mo kami na makabili ng kotse, makabili kami ng house, tapos, ganun yung Almost po ng paniniwala ng Africans people sa Christian. Blessings yung blessing. Oo. Kaya Kaya tandaan natin, pagka ganun, ang nangyayari sa atin, wala tayong struggle, it means to say we are there. Dapat consider them time din, wala na rin sa kamay ng Diyos. Ito yung sinabi dito. Amen? May struggles tayo dito dahil nga gusto tayong agawin ng Satan. Di ba? Dati tayo sa kanya, pero umarito pa yung Jesus, kaya tayo nagkas. Amen? So, nabasa pa rin natin kanina, sabi nga, yung dumating, sabi nga, pag dumating ang Panginoong Jesus, makikita ng lahat, pati ng mga taong, tumusok sa kanyang pagiliran. It means to say, babuhay pa yung mga taong tumusok sa pagiliran niya, ano siya ipinako, hindi mga anak. Mga taong tayo yun noon, isa tayo sa tumusok sa kanyang pagiliran, hindi na tayo nakakilala. Dahil lahat ng mga nagkakasalat, kumbaga, yung nag-u-oppose sa kanya, ay patuloy pa rin natin siyang tinutusok sa pagiliran, pinapako sa krus. Kaya lahat lang sabi niya makikita, pati na rin ang mga tao, makikita siya, hindi lang tayo mga saved, kundi pati ng mga taong kumukontrol sa kanya, makalaban sa kanya, makikita siya. Amen? Kaya yun na yung sinasabi na before that tribulation, pero kukunin mo na niya, sabi natin, abutan pa natin, yung rapture na tinatawag. Amen? So, yung lahat na nagpapako sa Panginoon Jesus, nagpahirap sa Kanya, buhay pa hanggang ngayon, new generation ng mga tao. Amen? Lahat ng tinutulisa sa Kanya, yung inaalikos ang pangalan niya, sinisiraan ang pangalan ng Panginoon Jesus, yun yung mga tao. Amen? Hanggang ngayon, ginagawa pa. Pagka gumagawa, we are going against God, sabi nga, parang pinapako natin siya ng paulit-ulit. Amen? Sa Panginoon. Okay? So, okay. So, basahin natin dito sa Matthew 23:23. Matthew 23:23. Sabi dito, okay. Habag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng inaanin yung yerba buena
duda, lingang, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga to kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasalan niyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit ilulunod naman ninyo ang mga kamay niyo. Sabi dito, nakakaawa kayong nagtuturo. Sabi nga, mga pari, mga pastor, mga nagdadala ng salita ng Diyos, sabi niya, mapagkunwari kayo. At tulad dito mga tao dito sa masyadong busy. Amen? Binibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng ginga. Sabi nga, nag-ano kayo ng yung blessing nga, di ba? Blessing ang pinag-usapan dito kasi yung tithes, di ba? Blessing. Ayun sabi niya, tama na ipangaral ninyo yan. Pero may mas mahalagang bagay kayong nakakaligtaan. Ano yun? Sabi nga dito, katarungan, justice. Ano ang justice? Bakit hindi sila makatarungan, mga anak, noong unang panahon? Di ba alam natin, yung may mga sakit na sa labas ng templo, hindi nila tinutulungan, hindi nila ginagamot, hindi nila pinag-pray, hindi nila pinapakilala ang Diyos, hindi nila pinapalapit, wala silang mapapala. Yung mga mahihirap, walang katarungan. Ano pang isa dito? Pagkahabag, mercy, compassion. Mahabag kayo sa kaluluwa ng tao kasi imbes na ilapit nila ang mga tao, pinapalayo nila. Pinapalayo nila ang loob ng mga tao sa Diyos. Kung papapasukin nila sa church, ibang katuruan. Pinapalayo nila, parang nagiging self-dependent ang mga tao. Yung iba naman na mga tao na dapat kahabagan, katulad doon ng mga biyuda, katulad doon ng mga batang ulila, katulad ng mga mahihirap, wala silang awa. Parang gusto lang nila yung mayroon silang pagkakakitaan. Kaya, ano bang sabi dito? Katapatan. Ang katapatan, faithfulness, katapatan, kapag katapat tayo, maging sa tao hindi mo gusto. Kung naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo pwedeng pumili. Hindi tayo pwedeng pumili. Hindi mo pwede, kung gusto pumunta sa church mo, kahit na sino siya, ano siya, magbubuksan natin. Ang daming church na pagka sinasabing binabae o ganito, sinasara nila ng pinto. Alam mo, ang trabaho lang natin doon, yung ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Ang resulta, ang Diyos nang bahala doon, hindi na natin tungkulin yun. Ang pinapatrabaho lang sa atin, ipamahagi ang salita niya. Ang resulta, siya nang bahala doon. Yun ang ating role. Huwag na natin isipin kung ano man ang response nila. Ang mahalaga, gawin natin yung ating trabaho. Nasa sa kanila na yun. Hindi masasabi sa atin ng Panginoon, pupunta sana sila sa iyo, makikinig sana sila sa iyo, hindi mo naman sila tinuruan, hindi mo naman sila pinapasok. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi man nila tanggapin man nila, ang Diyos ang bahala doon. Ang resulta, hindi sa atin ipinagkatiwala ng Diyos, mga anak. Ang pamamahagi lang ng kanyang salita ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya huwag natin isipin kung anong resulta. Kaya ito nga, sabi nga, hindi kayo tapat. Kasi iba-iba, may bias kayo. Kung tapat tayo sa Panginoon, kahit sino. Kasi ang Diyos, tapat siya sa lahat, di ba? Bakit sinabi ba natin binigay niya kanyang buhay para lang sa Israelita? Kasama tayo, di ba? Tayo pa yung mas mahalaga niyang sinagip. Kaya ang sabi ng Panginoon, maging tapat tayo. Diyan makikita talaga. Kaya nga struggle. Bakit hindi sila nag-struggle? Ayaw nilang gawin yung mga bagay na ayaw nila. Amen? Kaya ang buhay ng Kristiyano, may struggle talaga tayo, mga anak. May struggle tayo. Okay. So, ano pang dito? So, masasabi daw natin na ang Sardis Church is the model of an inoffensive church. Okay? Kasi ang tunay ng church talaga, yung ma-offend tayo, di ba? Masasaktan tayo, di ba? Yung kahit na masakit sa atin, tatanggapin talaga natin. Talagang, tanggapin man natin sa hindi alam naman ni Lord yun, di ba? Kaya nga, sa pamamagitan naman yan, dito natin masasabi na huwag tayong maghusga. Kung mayroon tayong ganun klaseng damdamin. Kung ina-acknowledge natin na hindi tayo special
na hindi tayo kasama doon sa mga nakikinig kasi ikaw ang nagsasalita, ay hindi ka nakasama doon. Dito natin maano. Kaya sinasabi ng Panginoon na walang karapatan kung sino man na mangusga tayo ng anak. Ang alam lang natin yung nakikita natin. Marami tayong mga bagay na hindi natin alam. Kaya ang Diyos lang nakakalam doon. At hindi rin natin trabaho na accountable sa atin ng kahit na sino. Amen? Pakala ng Panginoon. Okay. So yan ang mahirap kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang una-una talagang alisin natin ang mga pride. Pride naman. Ibababa talaga natin ang sarili natin. Right. Hindi tayo makakapaglingkod at hindi tayo makakasunod sa qualification ng Panginoon kung hindi natin, kahit na hindi mo tanggalin lahat, pero halos 5% na lang matitira. Yung katotohanan. Kailangan, hindi tayo makakapaglingkod. Magiging katulad tayo ng mga Pariseo. May kikilingan, may tatanggapin, may hindi tatanggapin kung malaki ang pride natin. Kailangan niya. Dahil ang Panginoong Jesus, Diyos mismo, ibinaba niya ang kanyang sarili. Bumaba siya dito, mali siya sa trono niya sa langit, bumaba, pinasama niya tayong mga makasalanan para ipakita sa atin kung paano magpakita. Lagi natin alalahan. And then, balik tayo sa kanina. Revelation 3. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Pinapalagay kang buhay, ngunit ito, ikaw ay patay. So, ang pakitang tao mga successful ang church natin, bibigyan tayo malaki, mayaman tayo, mga ganun-ganun, maraming member. Ibig sabihin, hindi yan ang batayan ng Diyos, ng successful church. Patay. Ang mahalaga sa Panginoon mga anak. Diba ang Panginoong Jesus, hindi natin siya kayang-kaya niya mag-establish sa isang templong napakaganda. Pero ginawa ba niya? Para ipakita sa atin na hindi yung kailangan sa paghayag ng salita ng Diyos. Amen? Kung magtuturo lang tayo dahil may proper place tayo, kung magtuturo lang tayo dahil may sinasabing mga titulo tayo, mga certificate, sabi nga, hindi yan ang batayan. Kaya naging example natin ang Panginoon si Kristo. Nadaan natin yan. Hindi niya binigyan ng title ng kanyang pangalan ng sarili. Isip-isipin mo ang Diyos, bumaba dito at maging ganyan. Siya ang lumapit sa ating mga makasalanan, mga basura, no? Dahil sa pag-aari pa tayo sa ito. Gaano niya ibinilang natin sa sarili. Yan ang isipin natin. Kung talaga gusto natin sila. Kung talaga gusto natin tawagin mga Kristiano. Hindi lang sa pangalan. Amen? Amen. Kaya sabi dito, wala kayong nadadalang kaluluwa wala daw nadadalang kaluluwa sa kanya. Kasi, maraming mga nagtuturo ng mga na pinipili nila yung church, pangalan ng church, yung sikat ng sino man, pero never na mag-ano sila ng, di ba? Ano ba? Kasi syempre, parang, ang gusto kasi, karamihan sa tao, ang gusto, lagi nakasabit ang pangalan sa isang, ano ba? Maging famous yan. Okay, iiwanan din naman natin pag tayo. Ang itatawag din naman sa atin, yung bangkay dahil dito. Diba? Hindi naman tayo tatawagin presidente, general, o ano. Ang itatawag sa atin, yung bangkay na sa amin, bangkay. Diba? Nawawala na yung title. Kaya, kung yun ang magiging hadlang sa atin para makasunod sa Panginoon at makapaghayag ng kanyang salita, pinakailangan pa natin ng sino, para hindi tayo makasunod. Okay. Sabi dito, kaya't bumising ka, pag-alabin mo ang mga katangiang lalalabi pa sa iyong buhay, upang hindi ko tuluyang mamatay. So sabi ng Panginoon, although sila ay consider ni Jesus na patay, pero hindi sila hopeless. Hindi pa huli ang lahat. Sabi niya, pag-alabin mo yung mga narinig mo. Kasi kahit pa paano, may narinig din sila ang mga salita ng Panginoon, ng Diyos. Amen? Kahit yung mga simple na verses, pag-alabin mo, sabi ng Panginoon.
Bakit sinasabi? Patay na, hindi ibig sabihin na tinaguri ang patay ang simbahan na yun ay hopeless na. Bakit mga anak? Bakit? Bakit Di ba sinabing patay na ang simbahan na yun, pero sinabi niyang pag-alabin mo. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus na pag-alabin mo? Ibig sabihin, kahit patay sila, hindi sila hopeless. Bakit? Meron pong mga titira. May natitira. Pero, in general, yung mga natitirang mga mabubuti, maliligtas talaga yun. Pero ang tinutukoy niya dito, yung mga talagang yung talagang patay na, yung ano. Pero sinabi niya, pag-alabin mo. So, pero sinabi niya kanina, buhay ka pero patay ka na. Kung ibig sabihin, ang patay, wala nang pag-asa ha, sa atin. Pero bakit sinabi niya na, pag-alabin mo para manumbalik? Ibig sabihin, may pag-asa. Bakit? Kahit ano mangyari na kahit 0%, basta pag Mahal ang tayo. Diyos naman na ang bahala din, katulad sinabi niya. Na, diba, kunyari kami maniniwala, mga mananampalataya. Kahit na hindi mananampalataya ang isang tao, pag naakit namin o nakay sa tamang daan, kahit na gaano pa kasama sa tao, pwede pa siya makabalik. Kasi maniwala lang sa Diyos. Okay. So ano yan, yung mga taong yun ang totally na ano, kaso lang, itong mga to, nakakilala na sila. Pero nakakilala na sila, pero talagang nalalapasangan nilang pangalan ng Panginoon kasi may church na sila, pero di ba? Eh, sinabihan na sila na patay na kayo. Pero, sabi nga, yung pag-alabin ninyo, bakit sila may pag-asa mga anak? Ano bang power yun? Balik po mo sa Kristo. Na? Nung inalay ng Diyos ang kanyang buhay. Anong power yun? Love. Mercy. Nandun yung lahat. Tandaan natin mga anak, kahit patay na tayo, tinaguriang patay tayo. Pero, pag tayo bumalik sa Panginoon, si Jesus bumubuhay ng patay. Resurrection. Kaya sinabi niya, kahit na may pag-asa, ibig sabihin kasi, sinabi niya sana, may pag-asa pa kayo kasi kaya ko kayong buhayin kung manumbalik kayo. Amen? Kasi may power siya. Di ba? Dito, literal na pangapatay, pero binuhay niya. Yung katulad ni, sa power ni Jesus. Di ba? Si Lazaro. Pati, Tandaan natin mga anak, yun na nga, kapag kayong may nakikita tayong huwag nating isipin agad na wala ng pag-asa. Amen? Huwag natin isipin na wala ng pag-asa. Kasi ang Panginoong Jesus, hindi yan agad-agad nawawala ng pag-asa. Hindi katulad sa atin na sumusuko agad. Ang Diyos natin, hindi sumusuko agad. Kasi mahalaga sa Kanya yung At sinabi nga, pag manumbalik ka, kaya kitang buhayin. So yun lagi ang isipin natin. Huwag tayong agad-agad magdi-declare. Oo. Magdi-judge agad na, wala nang pag-asa. No. Hanggat maaari, kung hindi man natin ma-reach, di ba anong sinasabi nga? Yung prayer natin. Pray na somebody. Di ba? Oo. Ang prayer natin mga anak, yung taong pinagpipray natin, hindi sila nakakaingat. Parang misay, di ba sinasabi ko, parang tinatapunan mo sila ng misay, hindi nila nalalaman, natatamaan na sila ng mga misay. Yun ang prayer natin. Hindi na kinakailangan pang malaman ng mga taong na pinagpipray natin sila. Amen? Kahit hindi natin alam ang pangalan nila, yung thoughts natin, itong natutulugan natin, itong mga nangyayari doon, pwede tayo magpadala ng prayer, ng prayer sa Panginoon. Amen? At alam mo ba kung gaano ka-strong? Hindi natin kaano-ano. Hindi natin kilala. At saka ano yung sinabing pinaka-strongest? Pray for your enemies. Amen? Isipin mo ang power. At kung ano ang magiging klaseng puso mayroon tayo pag nagagawa natin ang mga bagay niyo. Nakakabuhay. Pero totoo. Kaya, ang mga taong ito, sa tingin, kung sa evaluation lang ng Diyos, wala, napatay na. Pero, hindi nag-keep up on them. Hindi pa rin sila magpag-alapin niyo uli. Diba? Kasi kaya niyang bumuhay ng mga patay. Bumalik lang yung loob natin sa Kanya.
Hindi siya yung Diyos na nag-give up agad. Di ba? Kasi kung siya yung Diyos na nag-give up agad, ilang kasalanan lang magagawa natin, wala na. Na-block na tayo sa listahan. Pero hindi siya ganong Diyos. Sabi niya, compassionate, long-suffering. Anong long-suffering? Grabe, long patient. Kahit na nasasaktan na siya sa ginagawa natin, pasensya na tayo. Long-suffering. Isa yan sa katangian, fruit of the Spirit na kinakailangan magkaroon tayo. Yun sa Kristiyano. Yun ang sabi si Christ na natin. Nababasa natin sa Philippians 13. Compassion, long-suffering, patient. Yun ang sabi. Hindi. Tuloy natin. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at marinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo, talikuran ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan, na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Okay, meron pa pala dito, hindi ko napasa. Sabi nito, nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Hindi ganap. Isipin natin mga anak, ganap, perfect, di ba? Yung mga nagagawa ba natin sa Panginoon, sa Diyos natin, na iniisip ba ninyong perfect na siya? Naisip ba niyo? Okay. So, dito natin mapapatunayan sa verse na to, na ang lahat-lahat ng bagay ay may qualification sa Diyos. May qualified at may qualified. Ginagawa natin to. Pag ginagawa natin ng isang bagay, maaaring sa tingin ng tao qualified, pero hindi qualified sa Diyos. Amen? Katulad ng prayer natin. Ano ba yung last Sunday na lesson natin? Ang prayer natin naman. Hindi pinapakinggan ng Diyos kung anong hinihingi natin. Makinig naman niya ang gusto natin. Kung ano yung nagmo-motivate sa atin, bakit natin hinihingi sa bagay natin. Sa ating mga Kristiyano na sinurrender na natin ang ating buhay sa Diyos. Pag sinabi natin sinurrender natin, pag humiling tayo sa Kanya, ano man ang Kanyang sambo, hindi tayo pwedeng mag-complain. Kasi sinabi na natin na ayon sa Kanyang kalooban. Pangalawa, mga anak, tandaan natin, yung negative man or positive, makakabuti mo sa atin. Kasi hindi yung gusto nyo bibigay sa atin. So, anong nagmo-motivate sa atin? Gusto natin humiling ng maraming pera. Para saan? Gusto natin humiling ng posisyon. Para ano? Anong nagmo-motivate sa atin? Kung inaakala ng Diyos na meron tayong relationship sa Diyos na yun, sa Diyos natin, at makikita niya, kung ibibigay sa atin ang bagay na yun, ay makakasira sa atin at mamamatay ang kaluluwa natin sa impyerno, hindi niya yung ibibigay sa atin. Protection. Hindi siya marami. Pero, kung ibibigay niya sa atin yun, ibig sabihin, gagamitan kanya ng daluyan para maging daluyan ng kanyang pagkakala. Ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos sa prayer natin ay hindi mismo yung sinasabi natin kung yung puso natin. Walang imposible sa kanya. Yun ang nga lang. Kung alam niyo talaga makakabuti sa atin, at karapat dapat tayong humawak ng ganung bagay. Kasi minsan pag hinawakan natin, makakalimutan natin siya. Amen? At tandaan natin, walang nakakakilala ang higit sa atin kundi ang Diyos. Ay, yung sarili natin, hindi natin kilala minsan. Diba? Hindi natin alam kung ano gusto natin. Kaya, perfect na niyo, palibasa, meron na tayong
close relationship, personal relationship sa Diyos natin, pag humihiling tayo sa Kanya, una, pinakailangan natin sincere yung ating heart. Kung ano nagmamotivate. Kung ano nagmamotivate. At tandaan natin, pag makakabuti sa atin, wala nang posible sa Diyos. Kahit madaling kunin, kung makakasila sa atin, hindi niya. Sa panahon na yun, mga anak, tandaan natin, huwag tayong tatalikod dahil hindi natin yung gusto natin. Kung maniniwala tayo sa Kanya, sa Kanyang Panginoon, siya, dahil siya yung Diyos natin, huwag sasamahan natin. Huwag hindi natin magpudyo ang mga bagay na gusto natin. Bakit tayo humiling sa Diyos sa prayer? Diba? Siya yung magbibigay. Pwede rin yung ibigay sa atin, hindi niya ibigay. Siya may kapangyarihan doon. Humihingi lang tayo magbibigay. Kaya tayo humihingi kasi hindi natin kayang punin. Okay. So, isagawa mo mga iyon, pagsisihan mo, talikuran ng iyong kasamaan. Amen. Kahit na nagkakasala tayo, talikuran daw natin, pagsisihan natin ating mga kasalanan. Patakan damit na tayo ng Diyos. Kung hindi ka gigising, pupunta ko dyan, gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng ating pagdating. So, anong verse dito? Luke 21:34. Okay, Lucas 21:34-36. Mainit na po. Luke 21:34-36. Mag-ingat kayo. Okay. So, sabi nga ng Panginoong Jesus dito, mag-ingat kayo dahil darating ako para magnanakaw. Ang magnanakaw ba, pupunta kung nag-iingat tayo? Ang magnanakaw, bagong yan lulusog sa bahay ng may bahay, pag-aralan mo na yan ng isang linggo, itong oras natutulog yan. Itong oras, hindi siya naglalak ng bintana. So, aalamin niya muna. Hindi papasok ang isang magnanakaw nang hindi niya muna pinag-aralan ng kanyang mission, di ba? So, sabi ng Panginoon, palibasa, hindi kayo nag-iingat, darating ako, hindi kayo nag-iingat. So, ano yun? Ano ba? Di ba sabi, kung darating siya, makikita natin sa langit. Gantad ka ng sabi dito sa'yo. Mag-ingat kayo. Ang katakawan, paglalasing at kabalisan sa buhay na to ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yun, na tulad ng isang bitaw. Sapagkat darating ang araw na yun sa lahat ng tao. Kahit maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makarapay sa lahat ng tao. Ano ba yung mangyayari na parang bitaw? Ano ba? Dito. Ano ba yung mangyayari niya na parang bitaw sa atin? The triumphs that And the blood. Hmm? And the blood. That's God. Kasi, mga anak, kung may sakit tayo, tagal natin sa DOA, ina-anticipate na natin yung kamatayan natin. So, nagbabalik lang tayo sa Panginoon. Pero ang disgrasya ng anak, hindi natin naman. Lindon, bagyo. Sa hangganan nga lang, mabagot nga lang yung ulo natin. Ayun nga lang na, yung, kumakain sila na may na-choke. Tapos minsan, di ba, nabagungo tayo sa pagtulog natin, healthy, wala namang problema. Tapos, hindi na tayo magigising. Ito yung sinasabi dito, na ang Panginoon, dumarating sa hindi natin muna. Kaya sabi niya, lagi daw tayo maging aware. Huwag tayong, kaya, ano ba ang, natin mga Christian, bilang mga anak ng Diyos? Sa isang araw, huwag natin sabihin hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Kaya bago tayo matulog, anong dapat natin gawin? Amen. Amen. So, ibig sabihin, pagka araw-araw tayong nagpipray kay Lord, mawawala ba siya sa isipan natin?
Amen. So hindi hindi mawawala sa feeling natin ng Panginoon kung lagi natin ina-acknowledge mga nagawa. Hindi ito pananakot. Totoong nangyayari. Amen? So, hindi niya sinasabi kumbaga, hindi niya ina-anticipate sa atin na magiging perfect tayo. Pero, kailangan natin mag-confess sa Kanya, acknowledgement. Kasi kung hindi natin ito tatanggapin mga anak, parang inaan pa natin yung ginawa natin masama, hindi natin tinutuloy na masama. So, ang Panginoon, nakahandang magpatawad. Kumbaga, aminin na natin na solid kasi ganito po, gano'n, di ba? So, nakahanda naman siya magpatawad. Ang yan sinasabi dito. Ang masama lang, na kung parang iniipon-ipon pa natin, di ba, inaano natin. Kaya, ito lang yung sinasabi. Sa isang araw, marami tayong nagagawa hindi maganda. Bago tayo matulog, pagkatapos yung manood ng mga Netflix, pagkatapos yung mag-game, hindi kayo matulog. Amen? Hindi, kung ano man ang hindi natin na-acknowledge o nalaman, kung maaaring may nagawa tayong i-examine na natin. Naalala ba ninyo yung mga tao sa anong lugar ba yun? Na pinuntahan ni Paul? Na nag-alay sila ng isang sa dambana, sa isang Diyos na hindi nila kilala. Bakit? Natatakot sila. Kasi may mga Diyos, God Son, Moon God, marami silang mga Diyos-Diyosan. Pero maaaring may iba pang Diyos na hindi daw nila nakilala, na hindi nila napapasalamatan at baka magalit daw sa kanila at parusahan sila. Kaya to the God, to the unknown God, di ba naglagay sila? So, ganun din tayo. Minsan hindi natin alam na may na-offend tayo. Minsan hindi natin alam na may nagawa tayo hindi, tapos, humingi tayo kay Lord, di ba? Sa pamamagitan nun, yung closeness natin sa Kanya, hindi nawawala. Amen? Kahit na anong in-enjoy natin sa araw na yun, huwag natin siya kakalimutan at the end of the day. Maaaring yung gabi na yun ang last night natin. So, ang buhay Kristiyano mga anak, bakit sinasabi Kristiyano? Kasama natin ang Diyos. Pero hindi pwedeng hindi tayo magkasala. Yun nga lang, sabi nga, itapon natin yung ating sa garbage. Yung sin natin, yung pamamagitan ng confession. Linisin. Diba? Para patawarin ka ng Panginoon. At the end of the day, bago kayo matulog, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Amen? Yung alam natin at hindi natin alam, both na nagawa natin, na sabi natin, na isip natin, ipalinis natin sa Kanya. At hindi na tayo linisin the next day, at least, nakahinig tayo ng tawad sa Kanya. Amen? Yan ang tinatawag na relationship, ha? Hindi religion. Ang pinag-usapan natin dito, relasyon natin sa Diyos. Okay. Balik tayo sa Revelation, pangalit ko. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. May ilan. Amen? Sa gitna ng isang lugar na masama. Immoral. Alam ba niyo ang Sardis na pangalan? Immoral. Parang Corinthian. Ganun din. May mga meaning yan eh. Ang salita yun eh. Sa salita nila, from pagan lips daw. Yung mga unang. Ang Sardis means immorality. So, not worth of respect. Parang ganun. So, sabi dito, sa gitna ng masamang lugar na yun, may ilan din bang pinapanatili nila yung kanilang relasyon sa Diyos. Amen? Kaya hindi natin masasabi talaga, mga anak, tandaan nyo, walang perfect na church. Pero kahit pa paano, sa church na yun, meron parang isa, dalawa na totoong may relasyon sa Panginoon. Kaya huwag natin titingnan yung general or yung mga bagay na hindi natin nalalaman. Ang malaga, ito na, masama na silang church. Pero sinabi ng Panginoon, may ilan sa inyo. Kabaliktaran naman, nang sinabi niya sa Tiatira, pati sa Pergamo. Dahil ang sinabi ng Panginoon Jesus sa Tiatira, pati sa Pergamo, sa gitna ninyong mga matutuwid na tao, may ilan sa inyong masama. Pero dito, sa gitna ng mga masasama, may ilan na matuwid. Amen?
Amen. So, dito, makikita natin na kahit na sa una, hindi niya pinuri, pero pinuri pa rin ng Panginoon yung mga taong sumusunod sa kanya, nakikilan. Binigyan pa rin niya ng pagpapahalaga. Amen? Praise God. So, tapos sabi dito, ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis sa kanilang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Pag puti, di ba sinabi, bakit pumuputi ang ating kasuotan pagka nandun na tayo sa langit? Sa kaharian ng Diyos. Nilinis ng dugo. Amen. Nilinis ng dugo ni Kristo. Tapos alam mo sabi dito, nakasuot daw tayo at kasama kayong naglalakad. Oh my God. Ang walking with God, mga anak, means kasama ko kayong mamumuhay. Gaano kaya, how to describe? Gaano ka-great na kasama natin sa pamumuhay natin kay Jesus? Diba? At sino ang nagsabi? Hindi tayo nagsabi na, Lord, makakasama ka namin. Siya ang nagsabi, kasama ko kayo. Ang aking yan, kasama ko kayo ng naglalakad. Hindi ko kayo ikakahiya. Amen? But He doesn't ask perfection from us. Ang kailangan lang natin sa kanya talaga, humility, repentance, confession. At ano pa? Sabi dito, kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. I will not blot it out sa ano. So basahin natin yung verse na yan dito. So Revelation 20:12. Pahayag 20:12. Naku, wala palang 20 kung dito. Napulit kasi. Teka naman natin kung baka nakaluksan. Oh! Kawawa naman siya kasi. Kawawa naman baby. Ito, 20. Revelation. Pag-uwi. 2012. Okay, 20. Nakita akong nakatayo sa harap ng throne. Mga namatay. Naging dakila at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isang pag-aklat. Ang aklat ng buhay. Natulan ang mga patay ayon sa kanyang ilo. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Niluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Niluwa din ng kamatayan. At daigdig ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang mga lahat ayon sa kanilang mga. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa. Amen. So, verse dito, nasabi ng Panginoong Jesus, ha? Ano sabi niya dito? Sabi niya dito, ang magtatagumpay ay magdaramit ng mga puti at kailanman hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ng pangalan. So, huwag natin iisipin, kung isipin natin na aalisin, so, ibig sabihin, nakasulat na ba talagang pangalan natin dito? So, ang ibig mong sabihin, mga anak, huwag natin i-focus doon sa parang, imagine natin, parang si Jesus nakaupo sa isang lamesa sa langit, na may hawak na ballpen at eraser, na isugasi siya sa ngayong araw na i-erase ko to, bukas ibabalik ko. Yung hindi ganon. I-focus natin dito na totoong may aklat ng buhay. Totoong may book of life. Pero ang isusulat dito, bago masusulat ang pangalan natin, kung ano man yung alam ng Panginoon. Amen? At hindi niya ayos yun. Permanent na yun. Kumbaga, hindi na talaga maayos yun. Pag nakasulat na tayo sa aklat ng buhay. Ang na to, ang verse na to, hindi yung literal talaga na yung buburay na sinulat ka ngayon bukas, gumawa ka ng masama tapos binura ka. Kundi, na yan talaga,
Kaya, di ba sinabi dito, iniluwa ng dagat, yung mga namatay na nalunod, iniluwa ng lupa, nakalitim na, iniluwa sila, dahil darating sa atin yung judgment day, paghuhukom, na tinatawag. Sa oras ng paghuhukom mga anak, alam ba ninyo, ang paghuhukom, maraming natatakot. Pero ang paghuhukom mga anak, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, ang titingnan niya sa bawat isa sa atin, kung ano ginawa natin. Hindi doon sa masama. Titingnan niya kung ano ginawa natin. Ang iniisip kasi natin, ang Diyos hindi siya full time. Sa una pa lang, kung gano'n siya, hindi na tayo nililigtas. Kasi alam niya mga ulit tayo, alam niya hindi na perfect. Pero, yun nga lang sabi nga, ang Diyos, sa araw ng paghukom, ang titingnan niya, yung mga ginawa natin mabuti. Yun nga lang, sabi nga, di pa may kasalanan na walang kapatawaran, ano yun ba? Naglapas ng Pagsamba sa hindi siya. Siguro naman anak, sobrang labig yata na nangihilig na yung mga kapatid mo. Oo, anak. Pagpandong tayo. Inalimit kasi yun, tsaka si... Kasi kayo naligo. Ito mo ligarado mo, init na init pa. Juro ko eh. So, sobra ka naman. Hindi right ka, hindi kung susade. Juro ko Pangmadalian mo kasi. Powerful pa. Kaya Wala pala. naman yung presence ng lamig. Okay, so, Hindi nga naman sigmana continue muna tayo. Hindi pa kasi expire. Okay, continue tayo. So, sabi dito. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng ating ama at ng kanyang mga anghel. Mga anak, di ba? Lagi natin kinoconfess si Jesus, lagi natin hinahayag na si Jesus ang Savior ko, si Jesus ang aking tagapagligtas, ang aking the Lord of my life. Di ba? Kinoconfess natin siya, hinahayag natin siya. Pero mga anak, mas greater, nakakatuwang ihayag natin ang Panginoon. Pero tingnan mo ha, siya ang maghayag sa atin dito. Ihahayag ko kayo sa harapan. Hindi niya tayo kinahiyan mga anak. Masarap po. Ay, ibig sabihin, may relasyon talaga tayo sa kanya. Hindi niya sinabi, hindi ko kayo kilala. Ihahayag ko kayo sa harap ng aking ama. Siya magpapatunay na tayo sumusunod despite sa mga struggles natin, despite sa mga lahat na nangyayari na sa atin. Di ba? Dala-dala natin ang krus natin. Pinagkakait natin sa sarili natin yung mga bagay natin, mapapalagay sa kanya. Di ba? Sabi nga, ihahayag ko kayo sa harap ng aking ama. Ayun nga lang na very proud tayo na i-confess siya sa harap ng maraming tao na ako'y Kristiyano, sinusunod ko, nag-born again ako, nagpaano ako kay Kristo, sumusunod ako ngayon. Eh how much more po ang Diyos na mismo yung maghahayag sa atin? Sino no? Hindi siya sinungaling ha? Sinabi niya dito. Kahit na makasalanan ng mga taong hindi dito sa Sardis, sabi niya, kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang daming taong tumatawag ng Jesus Christ, tumatawag ng my Lord, pero hindi na pinag. Nakikilala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kung ano nasa salamin. Hindi sa labas. Tandaan mo. Di ba yung lagi kong sinasabi, kung anong ginagawa natin sa mga pananalang nakakita sa atin, anong iniisip natin, anong sinasabi natin, malaking bahagi ng mga sa amin. Malaking bahagi yun sa evaluation ng sa atin. Kaya nga, di ba ano bang lagi kong sinasabi? Ayoko ng man-pleaser. Yung pagsarap ng tao, lagi mong aamoy, magpapakita ka ng ano para lang sa kanila. Ayoko ng ganun. Ang mahalaga, kilala ako ng doon ko accountable sa mga tao mo. Ang mga tao mga anak, ibigay mo man ng kaluluwa mo, hindi mo titiis. Hindi ka tulad ng Diyos natin, sorry ka lang, okay. Pag gusto makikita yung lamig natin kapag sa Natabo na.
Kasi nasabi ko sa inyo, kung gagawa tayo ng mabuti, dahil lang sa, dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, kundi dahil lang sa gusto nating matuwa yung mga tao na ang pagtulong, ang pagmamahal, pati iba yun kasi sa pakitang tao. Sayang lang ang pakitang tao. Huwag na ito. Lahat ng mga bagay na gagawin natin, yung itchy-itchy na, baka nakita ko, ano nga yun? Wala ka naman pinasok. Bahala sila kahit anong ilagay nilang title sa nakita nila sa'yo, wala ka naman pinasok. Parang tinatalian natin ang sarili natin sa walang kabuluhan, hindi naman makakatulong sa atin, hindi rin makakasama sa atin. Makakasama, parang nagkakasala pa tayo sa Panginoon, mas pinapriority natin yung mga. Hindi doon nakikita ang pagiging nakikita natin. Kasi sa heart natin yan, sa mga desisyon natin. So, i-please natin yung Diyos na nakakita ng lahat ng mga bagay. Huwag tayo maging ng piso. Bakit maraming mga tao bumabagsak? Trying to please everybody. Ang mga tao mga anak, kahit anong gawin natin, may masasabi ko. Hindi maubos. Kahit wala kang ginagawa, ang dami-dami sasabihin. Kung yun ang isipin natin, pinupuno natin ang ating sarili, lalo tayo naging miserable. Anyway, magkasala man tayo, hindi naman sila mananagot tayo pa rin. Diba? Dati-dati, ganyan pa rin yung nakukwento ko lagi sa inyo. Dati-dati may mga desisyon. Sabi nila ganito, ang desisyon. Pero naisip ko, pag ito pumalpak, sinunod ko gusto nila, ako pa rin mananagot, hindi sila. Mas masarap pumalpak sa sarili kong desisyon. Kaysa mananagot ako sa desisyon ng ibang tao. Wala na ito uminisip natin. Ang daming mga ganito. Ang hirap kaya. Lalo na yung hindi mga kabataan katulad ng mga kasama ko. Pero yun, pagka umalpak ka, ako kasi, bakit aminin ba nila? Na desisyon nila yun? Sasabihin, bakit kasi naniniwala? Bakit kasi sinabi? Mag-isa kang magdusa. Pananagutan mo, ang sakit kayo pananagutan mo, hindi mo sariling iniisip o opinion mo, dahil sa gusto mong mag-please yung tao. Natatakot kang naman. Nasa sa inyo yung case. Pero para sa akin, mas gusto ko magdusa sa sarili kong desisyon kaysa sa pagdusahan kong desisyon ng tao. Ang opinion ng tao. May sarili akong pag-iisip. Hindi naman sila masasaktan. Diba? So, we have to please God. Diba? So, ang maano nating lesson dito sa pinag-aralan natin, kasi sabi nga na wag nating yung mga ginagawa natin na para lang sa mata ng tao, hindi magbibigay ng pabor sa atin. At wala itong kayang gawin kahit isang pulgada na maganda tayo sa langit. Amen? Hindi ito makakabuti sa atin. Kasi nasabi nga, ang pinakamahalagang bagay, yung nagmumunin yung kanisa, yung mga na pinaplano natin para sa Panginoon. Amen? Yun ang naman. So, huwag tayong gumawa ng para lang sa tao at hindi para sa Diyos. Pwede malalaman naman kung para lang sa tao kasi hindi naman magtatagal. Hindi naman nagagawa yan ng sito. Pag nag-dismiss ka kasi, hindi naman nagagawa.
So, kung gusto natin tawagin Kristiyano, kahit na konti, mapalapit yung ating pag-iisip at pag-ugali sa pag-ugali ng ating Panginoon. Unang-una, yung humility. Amen? Pag inano natin, yung lahat ng mga bagay na yan, sabi nga, kung pailalim natin lang, sabi, ano mag-motivate sa atin? Wala yung sinasabi nila. Kasi, without that, wala tayong kayang gawin. Pag selfish tayo, hindi tayo marunong wala kang kahit kalingkingan mo, hindi mo pakikilusin. Nawawala lang yan kapag ka magmamotivate talaga sa ating nilang natin kay Lord. Sabi nga, inimet niya yung lahat ng mga makasarili natin mga gusto. Ayoko kasi ganito, ayoko kasi ganito. Ano ba tatayang gawin? Yung lahat na lang, ayoko kasi ganito. Di ba? I-challenge natin. Di ba, bakit tayo tinawag ng Kristiyano? Sasabihin ko na naman, Christ likeness. Mapalapit man na kahit na ano yung ugali natin sa Panginoon. Hindi natin kaya, hindi natin kaya. Kung truly talaga ng Christ like tayo, kaya mapalapit naman. Amen? Dahil ang tinatawag ng Kristiyano, hindi sa pangalan lang. Hindi sa paggawa, desisyon, mga ano. Amen? At ang pananampalataya, hindi yan makikita kung walang literal na gagawin. Amen? Kahit magsumigaw tayo sa isipan natin, lakas ng pananampalataya ko, I love you, wala ka naman dito. Diyan ko lang. Di ba? No, faith without works is dead. Kaya, katulad ditong church na to, pinamulyan silang patay kasi without works. Too good to be true. Sa isang church, walang persecution, walang struggle, walang problem, there is no fight. Sabihin, you are in a good company with Satan. Diba? Yun ang masasabi natin, kabatagan natin siya. Pagkagano. Hindi niya tayo guguluhin. Ay, charm! Diba? Okay. So, wait na tayo. Ay, hindi ko naman dito. Kikita ko. Hindi, gusto ko lang maniwala sa di ba sabi niya yung unang mga mathematician is mga Pepe. Di ba mga Egyptians? Sa Babylon. Sa mga Babylon. Bakit? Saan ba ang Egyptian? Pag-kasama din sa Mesopotamia, di ba? Ito ba yan? Sa mga kapag. Kasi yung mga Ipoog, kasama yan. Hindi ko lang kasi ganun sa Kala ko si mga rin. hiwalay, akala ko hiwalay. Hindi kasi, ang kingdom kasi, pag sabi niya sa kanya, large yan. Pagka, di ba? Median, kingdom, Lydia, kingdom of Lydia, sakop na yun ng maraming ano. Na mostly, yung tinatawag natin Middle East ngayon. Hindi lang service. Oo. Service kasi po iba city. Oo. Pero yung Yes. Oo. Yun. Ito tinakita ko kasi. Kasi dito sa Google Map, hiwalay kasi si Lydia dun sa maghiwalay. Akala ko boundaries yung dalawa. Ang Lydia kasi na lugar, sa west, Turkey. Anatolia, dati ang pangalan. Sa taas yan, cliff. Kaya ginawang capital city ng ang Turkey kasi mga anak, basta sa Asia Minor yan. Ang naman, Middle East, diba, nandiyan naman yung tinatawag nilang pero, alam ba ninyo yung halimbawa, ang Hawaii, di ba under siya ng US? Kahit malayo siya, ganun yun. Alam kasi walang boundary. Hindi sa yung nasasakop nilang mga bawat na tao. Kaya akala ko yung gulan kasi first astronomers is Diba sinasabi nga na sa Egypt din yung cradle of civilization, pero dito nakita ko talaga kasi ganyan din ang paniniwala ko. Pero ang particular talaga na place na is Lydia kasi nandoon yung una-unang minted na pera, pati yung money na sa buong mundo ay doon. Particular talaga. Pero kung isipin natin yung place na yung gano'n. Diba? Kasi ang Tigris Euphrates Valley, na rin yan ng diba sa Egypt din? Yung river na yan, long. So, gano'n ang niya. Parang nasakop under the Hindi naman sa akin. Ganun lang. Yun.
Bagay, ako rin naman eh, yung mabasa ko siya na Cradle of Civilization, sabi ko, di ba Egypt? Naisip ko din yung tanong mo yan. Iba nga lang yun. So, that's it. So, mag-ano tayo? Mag-tulong tayo. Sinabi ko mag-ano tayo. Basahin lang naman yung verse. Yung verse ko,